pangalagaan ang kanyang self-image, pinili ni Damir ang manahimik sa pamilya tungkol sa naranasang sexual abuse. Parang, ilang taon ko pong talagang gustong sabihin yun na hindi ko kaya diretso. Kahit yung tatay ko nakakaramdam na siya, hindi ko pa rin sinasabi. Tumagal pa ng 4 na taon ang pagtatago ni Damir, kung saan 55 times siyang nakaranas ng panghahalay mula sa mga kapwa lalaki. Pupunta ka mamaya, ha? Opo, sige po. Antayin ka namin, ganong oras ulit. Every time na tinatawagan nila ako, may sinasabi sila agad na mga curse. Parang, pumunta ka na dito, patapon. Oy, yung pokpok natin. Ay, yung mga prostitute natin. Medyo nasasaktan na ako nun, pero sabi ko, total, totoo naman eh. Pumano na ako, nag-giveaway na ako. Di nagtagal, hinanap-hanap na rin ng katawan ni Damir ang sex sa kapwa lalaki. Siguro nakasanayan na nung katawan ko sa 4 na taon, pero hindi ako na-attract sa lalaki. Pero wala siyang lakas ng loob na humarap sa babae. Mapapaputingin ko sa sarili ko kaya hindi ko kayang makisalamuha sa babae. Ang takot ko, baka malaman niya yung istorya ko, pandirian ako. Tuluyang nalugmok si Damir sa kasalanan. Dahil sa wasak na buhay, 6 na beses siyang nagtangkang magpakamatay sa iba't ibang panahon. Ngunit sa ika-7 pagkakataon, wala nang nakapigil kay Damir. Siguro pag ininom ko ito, hindi na ako masasaktan. Matulog agad ako. Pag inom ko dun, sobrang hapti sa dito. Tapos, ang pakiramdam nun, parang nag-black and white yung paningin ko. Tapos nakatulog na po ako nun. And miraculously, nagising po ako ng umaga. Inaantay ko po makaramdam ako ng masama katulad ng masakit yung katawan, wala po Noong time na yun, may something na mapayapa akong nararamdaman na hindi ko maintindihan. Sa paggising ni Damir, nagmatigas pa rin siyang ikwento ang kanyang masalimuot na pinagdaanan. Anak, ba't namumutla ka? Ang takot ko po kasi baka malaman nila yung plano ko. Self-destruction po talaga yung plan ko. Sabi lang ng doktor, anong ginawa mo? Ngumiti lang ako. Dahil walang makuhang impormasyon ang doktor kay Damir, minabuti nitong pauwiin na lamang ang binata. Parang na-curious po ako tsaka na-disappoint na ba't walang nangyari, ba't nagising ako? Ibinaling ni Damir ang sama ng loob sa panonood ng TV tuwing gabi. Hanggang sa makapanood siya ng The 700 Club Asia. Si Pastor Peter, may sinabi siya na parang ikaw ba yung taong nawawala na ng pag-asa? Are you planning to destroy your life? Meron sinabi sa Bible verse na, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the bright future. May planong maganda sa iyo si Lord, kaya nagkatawang tao si Jesus Christ para abutin ka talaga physically. So, yun yung time na pinakamapayapang gabi ng buhay ko. Maging daan na kaya ito ng pagbabago sa buhay ni Damir? Magandang araw mga kapuso, nasa 2nd araw tayo ng pagtalakay sa kwento ni Damir Beityong. At nakita natin yung karumal-dumal na naranasan ni Damir habang siya ay nagbibanata. Ano bang masasabi mo dyan, Brother Alex? Oh, first of all, we're talking about sexual abuse. No? So ang nakita ko rito, yung mga factors involved, una, minor siya Pangalawa, it happened not only once but repeatedly for 4 years. So ang concern ko, in such a young mind, hindi kaya may epekto ito yung nasusuppress yung reality na nangyari sa kanya. Ito ba ay nalilimutan sa subconscious? Although alam natin talagang confused siya. Also, ang fear ko ay baka yung magkaroon ng transference of the spirit. Yung parang yung clientele, no? Yung too much dependence doon sa, ibig sabihin doon sa pangyayari. So ibig sabihin, hindi madali para makarecover. Ang daming gulo sa kanyang utak. Yun lang din ang naiisip ko. At saka nakakadurog ng puso kapag nakakarinig tayo ng balita or testimony na mga kabataan na sa murang edad nakakaranas na ng sexual na pang-aabuso. Kasi curious ako, paano ba kakayanin ng isang bata
yung isang ganitong klaseng karanasan? Kasi iba na yung nangyari yon as an adult. What more? Like, ano pa yung grave effect noon sa isang minor? Ano may mangyayaring epekto sa kanila, sa kanilang paglaki? Paano ba yung tamang pagtulong at pagtrato sa mga kabataang ganito yung madilim na karanasan? At para sagutin ang mga tanong na yan, we have invited a clinical psychologist. And please welcome Miss Aina Albania. Welcome. Aina. Hi po. Thank you for being here. So umpisahan ko na ang tanong, Miss Aina. No? Napanood mo yung nangyari kay Daymir. Ano yung masasabi mo sa case niya? Sobrang nakakalungkot yung nangyari sa kanya na ngayon nakikita natin that it happens in our environment. Ngayon, mas naiintindihan na natin that even yung mga nangyayari sa personal nating buhay na even not like a threat to our life, literally, pero yung threat to our psychological safety can be very traumatic. So, ano ang nangyayari sa brain ng isang tao kapag dumadaan sa pag-aabuso? Paano pinaproseso ang mga ganitong traumatic events sa isipan ng isang kabataan? Kasi that's what makes the situation grave. Because talagang mahirap maintindihan ng bata. Physically, anatomically speaking, merong effect yon sa brain ng isang tao, ng isang kabataan dahil ito yung time na nabubuo pa lang yung kanyang system, no? So, yung may mga parts ng brain, like for example, the amygdala na responsible for our sense of threat, ganyan. Minsan, kahit wala na yung sense of threat, nandun pa rin yung pakiramdam that I am threatened, kaya laging hypervigilant, nagmamatsyag, baka may masamang mangyari, parang nagkakaroon ng anxiety, nagpapanik palagi. Meron ding effect sa ating hippocampus, like for memory, na may mga, katulad po nung sabi nyo kanina, nasusuppress. So kasi lumiliit yung part ng brain natin that is responsible for maintaining our memories because the mind is trying to protect us dahil bata pa siya, hindi niya pa kayang prosesuhin. So yung isip niya, pinipilit itong kalimutan para hindi siya tuloy-tuloy na matrauma. And it's not just the brain that is affected but also the mind. Dati, ang expectation natin, ang mga tao ay pwedeng pagkatiwalaan. Pero kapag naka-experience ako ng trauma, wait lang, parang hindi pala lahat sila pwede kong pagkatiwalaan. Dati, ang understanding ko ay malakas ako, mabuti ako, malinis akong tao. Pero pagtapos ng trauma, nagdududa na ako, mabuti nga ba talaga ako? Malinis nga ba talaga ako? Okay ba talaga ako bilang tao? So it's not just the brain, but it is also the mind that is affected when a person, especially at a young age, experiences trauma. So is there, I'm sure there is, but what's the difference ba in a way that somebody processes this kind of experience? Kasi in Daymir's case, one, he's a boy, a young boy, so lalaki pa siya. May difference ba yon kung mas matanda na siyang lalaki or kung batang babae? Yung, kumbaga yung difference in age and gender, may difference ba yun in the way our minds and brains process these kinds of traumas? So kapag mas matanda ka, medyo mas may kakayahan ka na mag-isa, magproseso ng trauma na na-experience mo compared sa kung mas bata ka. Pagdating sa gender difference, this is highly cultural in nature, no? So tayong mga Filipino, meron tayong expectation na dapat kapag lalaki ka, malakas ka, kaya mong protektahan ang sarili mo, hindi ka umiiyak, hindi ka nagpapakita ng weakness. And so kapag ka naka-experience ang isang batang lalaki ng ganitong trauma, merong tendency katulad ng nangyari sa kanya na tinago niya, hindi niya sinabi. Kasi may part na sinisisi niya rin yung sarili niya. Baka may contribution ako kung bakit una nangyari sa akin to or bakit nagpatuloy na nangyari sa akin to. Kasi bilang lalaki, dapat kaya ko, dapat malakas ako, or dapat hindi ako naaapektuhan, or dapat kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. What do you think is that thing na masasabi mong weapon ng isang abuser para mapanghinaan ng loob yung binibiktima niya? Parang mas makagain siya ng control dun sa binibiktima niya. Na in Daymir's case, he couldn't tell
anyone. Yes. At paano ba dapat ito i-address ng isang biktima? Sa case ni Damir na hindi lang isa yung abuser niya, madami. So, isa lang ako pero marami sila and older. So, yung isang bata, nagda-doubt siya sa sarili niya na parang, ano ba yung kakayahan ko? I feel so little and so powerless. And so, when an abuser is in that place, it's very important to know that you are being abused. Yung ibang mga bata, hindi nila nare-recognize na abuse na pala yung ginagawa sa kanila. Kaya nila normal lang yun. Yes, that's the first step, na ma-recognize ng isang victim na mali pala yung ginagawa sa akin. And that's when they can say no, that's when they can go, and that's when they can tell. So, you say no, but sometimes dahil nga mas powerful sila, minsan walang value yung pag-no natin. Kaya, ang kailangan natin gawin is to go, to remove ourselves from the situation. Although minsan, mahirap yon kasi yung iba ay kasama nila sa bahay, yung iba ay kasama nila sa lugar na kung nasaan sila palagi. So, minsan hindi sila makaalis. So, the last step is to tell someone. Ano ang mga dapat din nating ipayo doon sa mga biktima o kaya ng mga taong may mahal sa buhay na nabibiktima ng sexual abuse, kung kanino ba sila dapat lumapit? Kapag meron tayong kakilala, kamag-anak na nagsabi sa atin na nakaranas sila ng ganitong experience, we have to really listen to them and believe them. Kasi it takes a lot of courage to ask for help. Dahil nga yung ganitong experience has a lot of shame. For a person na ma-overcome niya yon to the point na humingi siya ng tulong at sabihin niya to sa ibang tao, ay napakalaking courageous step na agad. Kaya kapag tayo ay sinabihan ng ganon, oo, nakakabigla, nakakatakot, pero kailangan nating maging be there for that person. And in these cases, kung kailangan natin i-involve yung authorities, barangay, or especially kung hindi natin alam yung mga legalities and technicalities ng mga proseso kung ano ba yung ginagawa dito, okay lang na humingi tayo ng tulong sa mga taong mas nakakaalam kung paano tayo matutulungan. Kanino eksperto ba lalapit? Sa psychiatrist o sa psychologist? Yan ang tanong ng marami. Yes. So, a psychologist would focus on the heart and mind. Yung emotions, yung thoughts, yung, syempre sa ganitong experience, meron kang mga depression or anxiety or takot or even galit na nararamdaman. And kailangan mo yung maiproseso, mailabas, may makausap tungkol dito. Yung thoughts mo sa sarili mo, sa ibang tao, sa mundo, and yung minsan naapektuhan, paano ka makirelate na rin sa ibang tao. So, yun din ay pinag-uusapan during psychotherapy with a psychologist. Now, when you experience abuse, you also experience physical symptoms. So, dito naman po, papasok yung psychiatrist. Because if the psychologist handles the mind and the heart, the psychiatrist handles the body and the brain. So, kapag ka nagpapanik attack ka, nanginginig ka, hindi ka makahinga, o kaya naman hindi ka makatulog, hindi ka makakain, ito yung ina-address sa mga psychiatrist through medication. So you need both, di ba? Lalo sa As mga much as ganitong possible, kaso. yes. Yes. And you talked about yung dangers of not being able, kung hindi ma-address. So what Yes. are the dangers if these things do not get addressed with an expert, somebody with severe trauma, it's left unattended, hindi nabigyan ng help? Ano yung dangers na mangyayari dun sa biktima? Katulad ng nangyari kay Jamir, no? Nakaranas siya ng depression to the point na he had multiple suicidal attempts. Isa yon sa mga na-experience ng mga tao na naka-experience ng trauma na hindi na-address. Kasi it lives on the inside, nagiging inward. Yung sadness, yung anger, yung fear, it is turned inward. So, ang nangyayari is nagagalit sa sarili or minsan hindi na alam kung paano ilalabas yung emosyon kaya sinasaktan yung sarili. Some people nagkakaroon ng alcoholism or substance use. Some people, katulad ng sabi, yung sexual confusion. Diba? Nalilito na ako, ano ba talaga, gusto ko ba ng ganito or hindi?
Yung iba, nagpi-people pleaser, di ba? Ayaw nila, takot naman na sila maiwan ng ibang tao. Yung iba naman, ayaw na ng connection at all. So parang nagbi-build ng wall and nagiging isolated sila. So there's a lot of different responses, but we can say na the person cannot or is having a hard time living a fulfilling life and fulfilling relationships if yung mga traumatic experiences are not addressed. Right. Quality of life Yes. decreases. Thank you very much, Miss Aina, you. for sharing with us your expert mind on these things. Thank you very much. Dahil sa social media, mas nagkaroon na ng awareness ang maraming tao tungkol sa kahalagahan ng psychological intervention para sa mga taong nakaranas ng matinding trauma. Kung kayo ay biktima o may mga gumugulo sa isip nyo na lubhang nakakaapekto na sa pang-araw-araw nyong buhay, huwag po kayong matakot na humingi ng tulong sa mga eksperto kagaya ng psychologists and professional counselors. Alam namin na may mga nanonood sa inyo na nakaranas ng iba't ibang klase ng mga pang-aabuso. May trauma at kung may bumabagabag sa isipan ninyo, ngayon, isuko mo yan sa Panginoon. Tanging ang Panginoong Yesus ang makapaghihilom sa sugat ng masakit mong pinagdaraanan. Subalit mahalagang tanggapin mo siya sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Kung gusto mong gawin yan, sumunod ka lamang sa simpleng dasal na ito. Ama naming banal, salamat po sa iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ng lahat ng aming mga kasalanan at iligtas kami sa lahat ng mga sakit puot na aming dinaranas. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang aming Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang lahat ng aming nararamdaman ay mabigyan ng kagalingan sapagkat siya ang tunay na healer. Kaya, Panginoon, sa hapong ito, Lord God, naranasan ko rin ang iba't ibang mga pait, struggles, ng mga pang-aabuso. Kung sino man ang mga nanonood ngayon, dalangin ko, Panginoon, na hipuin niyo po sila, Lord God. Bigyan niyo po sila ng inner healing sa kanilang emosyon, sa kanilang spirit, Lord God. Yung mga feeling nila, ang self-worth nila ay naging zero o hindi na nila malaman kung bakit pa sila nag-i-exist, Lord God. In the name of Jesus, Lord, I pray that you would restore to them, Lord God, their real value, their real worth, Lord God, that we were made in your image, Lord God. At hindi po aksidente, Lord God, na kahit ano pong nangyari sa amin, tanggap nyo kami, Panginoon. Ang pag-ibig mo ay unconditional, Lord God. Sapagkat, sabi, while we were yet sinners, you died for us. So right now, Panginoon, I just pray that you would touch with your healing hand, Lord God, ang mga puso, Panginoon, ng mga taong nasaktan, naagrabyado, naging biktima, Lord God, that they may find comfort in you. So, sabihin nyo lamang po, Panginoong Jesus, kayo lamang po ang dakilang manggagamot, tinatanggap kita sa aking puso. Hilumin nyo, Panginoon, paghilumin ninyo ang sugat na na-create sa akin, Lord God. At alam ko, Panginoon, maaari ko itong ibaon sa limot sa tulong ng iyong banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. Mamaya sa aming pagbabalik, makakapanayam naman natin si Damir. Abangan nyo yan. Dumaraan ka ba sa mga hamon? Ngayong nalalapit na mahal na araw, ating pagbulayan ang mga hamong napagtagumpayan ni Jesus para sa atin. Mababasa ito sa Reflection and Awe, Lent's Purpose Devotional Series. Donate 500 pesos to CBN Asia at matatanggap mo ang exclusive gift na ito. Hindi lang yan, makapagbibigay pag-asa at tulong ka pa sa marami nating kababayan. Kaya donate na and become a CBN Asia partner now. Alam niyo yung galit at puot? Parang kumuno yan eh. Pero alam niyo, kahit nakakulong tayo sa seldang ito, may tunay na kalayaan. Nagbabalik ang The 700 Club Asia at muli nating makakasama ngayon dito sa studio si Damir. Welcome back, Damir. Ay, mabiyayang hapon po sa ating lahat. Ayan. Damir, diretso na tayo. No? Nabanggit mo kasi sa kwento mo na habang nakakaranas ka noon ng pang-aabuso,
yung hindi ka makapagsumbong sa tatay mo, kahit deep down gusto mo naman talagang gawin, pero dahil may inaalagaan kang image, hindi ka makapagsumbong. Can you elaborate on that? Una po, nakakahiya po kasi ikwento sa tatay ko yung na ganun nga kasi parang hindi siya common problem nung panahon na yun para sa akin. Parang nakakahiya siya ikwento, parang nakakahiya malaman ng tatay ko na ginanon ako. Tapos bago pa kasi mangyari sa akin yun, super na po talaga yung pang-aharas sa akin na pag kwento mo to, ikaw rin mapapahiya. Masisira lang buhay mo, tsaka pandidirihan ka lahat ng lahat ng tao. Kasi sa amin ka na parang ganun sinasabi sa akin. Kumbaga na-plant na mismo sa utak mo ng mga abuser na you're just gonna bring shame to your family. Opo. Okay. Nabihag na yung mind niya talaga. Daymer, nakita ko doon sa kwento mo na yung mga nag-abuse sa'yo, yung mga lalaking mas nakatatanda sa'yo. So, ikaw ba, pag nakakita ka ng mga matatandang ganon, parang minsan na-generalize mo, parang galit ka sa mga lalaking mas matanda sa'yo? Noong panahon po na yun, takot na takot po ako pag ako na lang tapos may makasama po akong matanda. So, parang something na nanginginig po ako. So, trigger. Opo, parang ang hirap ng pakaramdam nun. Kasi alam ko wala naman siya ginagawa, pero may naglalaro na sa mind ko na ganun po. Unfortunately, you tried to take your own life multiple times. What finally drove you to that point? Narinig ko nga po before sinabi sa akin na marka na parang paninira ka ng pamilya. So parang ganun yung dating sa akin na kaya sabi ko, parang ito na lang magandang option kaysa naman, wala naman may interest marinig yung nangyari sa akin. Ang mas mabigat kasi yung self-condemnation eh. Yes. Kasi pag yung ibang tao nagagalit ka, pwede kang lumaban. No? Pero pag sarili mo na ang nag-condemn sa'yo, mas na yung self-worth mo, dapat yata talaga mawala na lang ako sa mundo. Opo. So, paano mo nasumpungan ang The 700 Club Asia? At anong nagtulak sa'yo para lagi kang manood sa aming programa? May pagkakataon po na mahilig po akong magbukas noon kasi meron po akong nararanasan na peace. Actually, yung sounds pa lang na CBN Asia, para siyang mapayapang sound sa akin. Wow. Ayun po, every time na mag-11 na, parang nawawala na yung depression ko saglit. So, parang ganun po yun. Kasi spirit yun eh, yung anxiety, yung It silences those, Opo. And then, yun na nga, pag si Brother Peter, he quoted the verse in Jeremiah 29:11, which is actually a well-known verse, but to you, it had a powerful impact when you first heard that. Can you elaborate on that? Ano yung nangyayari at that time na nung narinig mo yung verse, oh wow, anong nangyayari sa akin? Actually, twice ko po siya na-encounter. Sa kakatuto ko sa TV. Sa MTV, nanonood po ako na planning to Saksak. Oh my gosh. Pero ang nakaka-surprise, nung nag-error yung MTV, tapos may lumabas na Bible verse, Jeremiah 29:11. So, yun yung una ko na-encounter na sabi ko, Lord, kung totoo yan, gusto kong maranasan yan. The second time around, ganun ulit, na na po yung nagsalita si Pastor Peter, na sabi, bigla ako nakot nung sinabi niya na parang sinabi niya po yung, kung ikaw yung nandito ka sa ganitong sitwasyon, I just want to tell you that declares the Lord, He has a plans for you. Parang ang ganda nung nag-struck sa akin na sinabi ng Lord, wala pa nagsasabi sa akin nun Parang first time ko marinig na yung Diyos pa na hindi ko na hinahanap, siya pa yung may plano sa akin. So parang ganun yung dating sa akin nung pagkakasabi niya. Noong mga panahong nangangapa siya sa dilim at naghahanap ng sagot sa tanong niya na bakit hindi pa siya mamatay-matay kahit pa ulit-ulit na nang sinubukang kitili ng sariling buhay. Ang sagot sa kanya ng Panginoon, I have a purpose for you. At nasumpungan niya ito sa ating programa. Ikaw kapatid na nanunood sa amin ngayon, hindi aksidente na nanunood ka, kagaya nyo nangyari kay Danier. Nais ring sabihin sa'yo ng Panginoon na may purpose siya sa buhay mo, may mga plano siya sa buhay mo. Kung sa pakiwari mo ay wasak na ang buhay mo, ang Panginoon ang muling makapagbubuo nito. He will restore you to be all that He created you to be and live out the purpose that He originally had set for you. At this point, I want to ask Danier, we have viewers who have also gone through
abuses, perhaps the same as yours, they're sexually abused. Can you at this time pray for them? Sige po. Let's pray. Lord, maraming salamat po na in-express mo yung pagmamahal mo nung nagkatawang tao si Jesus Christ to experience the suffering and victory over death. Salamat po na marami, Lord, kung tinalo mo yung kamatayan, how much more yung mga depression ng mga nanonood ngayon. Kung sino man po nakakaranas ng slavery and sexual sin, addiction, Lord, salamat po. By your stripes, yung healing from emotional pain. Salamat po ng marami, Lord. We declare victory sa kanilang mga life. Salamat po ng marami, Lord, you raise to life at kaya mo rin po silang ibangon sa sobrang madilim na sitwasyon. Salamat po ng marami, Lord. Kayo po yung aming victory. Salamat, Lord, mas malaki ka kaysa sa mga takot na mayroon po yung mga nararanasan po yung mga kabataan or sino man mga nakakaranas ngayon ng gano'n na nagsasuffer pa sila. Thank you, Lord. You are the God of peace and healing in Jesus' name. Amen and amen. Truly, He is our victory. Thank you very much, Dane. Salamat po ng marami. God bless you. The 700 Club Asia will be right back after these reminders. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. There are 2 ways to send your donation after you log in. Simply tap Send, then tap Send via QR. Scan the QR code. Enter the amount of your donation. Click Next, then tap Pay. Or you can tap the bills icon, then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. G. Give and be a blessing. To learn more ways on how to donate, please visit www.cbnasia.org/give. Ang iyong kabutihang loob ngayon ay maaaring magbago ng mga buhay bukas. Maghatid ng pag-asa, pagpapagaling at pagbabago sa pamamagitan ng CBN Asia. Bilang pasasalamat sa iyong donasyong 1,000 pesos, makakatanggap ka ng online access sa dokumentaryong The Genius of Israel. The country needs you. It's time to serve, and that's really what it's about. Plus, ang downloadable devotional na Reflection and Awe. Become a CBN Asia partner today. We have a God who understands the grief and the suffering we are going through. Isaiah 53 verse 3 says, He is a man of sorrows and acquainted with grief. As you weep, remember that the one who weeps with you understands your sufferings. He is Jesus. He said in John 16:33, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart, because I have overcome the world. Amen. And if you want to see more of these inspiring stories, partner with us. Send us a message on our Facebook Messenger, the 700 Club Asia. You can call the number on your screen or scan the QR code. May God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you and give you peace. Meron sinabi sa Bible verse na, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the bright future. Nagtaka ako, nung time na hindi na ako tinatawagan. Hindi na ako nakausap, tapos gano'n. Sabi, bakit ako nga naghanap na sa kanila eh? Anong pagbabanta ang natanggap ni Daymir at tila hindi siya natinag? Dito lang sa The 700 Club Asia sa pagpapatuloy ng kanyang kwento, Huwebes, 12:00 ng hating gabi sa GMA.